Kaduda-duda para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang ilan sa mga nilalaman ng affidavit ni former PCSO General Manager Royina Garma kaugnay sa war on drugs ng Duterte administration. Kung bakit, alamin sa balita ni Val de Vinagracia. Hindi kumbinsido si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa nilalaman ng affidavit ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Royina Garma. Kaugnay ito sa umanay war on drugs campaign ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ani Panelo, sa umpisa pa lang ng kanyang sinumpaan sa laysay, kapansin-pansin nang hindi ito nagtutugma. Sinabi ni Garma sa kanyang affidavit, madaling araw pa lang ay tumawag sa kanya si Duterte at sinabing pumunta ito sa kanyang bahay. At sa naturang pag-uusap nila, inatasan daw siya ng dating Pangulo na maghanap ng police officials o operatives na miyembro ng Iglesia ni Cristo na pasok sa kanyang kwalifikasyon. At kalaunan ay kinilala nga ito na si National Police Commission Commissioner Edelberto Leonardo na inatasan naman umanong bumuo ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force. Una pa lang may problema na. Bakit kanyo? Ang nakalagay doon, tinawagan na po siya ng alas 5 ng madaling araw noong Mayo 2016. Teka muna. Noong Mayo 2016, election pa lang yon. Hindi pa alam ng Presidente Duterte kung mananalo siya o hindi. Kasi hindi naman nakalagay doon exactly date. May. May, that was the time elections were being made. So hindi mo pa alam kung after the election na ba yan? Kabilang rin sa pinuna ni Panelo ang sinasabing Davao model ni Garma na ginamit sa pagpapatupad ng war on drugs sa buong bansa. Ang tanong ko ganito, wala kang sinasabi sa affidavit mo dun sa Davao model na ikaw ay bahagi nung ikay naging Chief of Police, Police Director at CIDG Chief dyan sa Davao. And in fact, subsequent to the paragraph, meron kang binabanggit na di umano inalok ka na sumama dito sa gagawing pag-replicate nung ginawang Davao model sa Davao. At itinanggi mo. Hindi ka sumama dahil sabi mo, wala kang karanasan, wala kang experience sa ganung mga labanan. O ang tanong ko, kung totoo yung sinasabi mo na wala kang karanasan at tinanggihan mo, di ibig sabihin, number one, hindi ka talaga involved doon nung ikay nasa Davao pa dahil wala kang karanasan eh. Dahil kung may karanasan ka, o di sana sinabi mo na tinanggap mo. Dahil wala kang karanasan, di wala kang involvement sa Davao. At wala ka ring involvement dito sa sinasabi mo ngayon na sinunod yung Davao model sa pangkalahatan. Dagdag pa ni Panelo, puro hearsay lang ang pinagsasabi ni Garma at wala itong personal na kaalaman sa kinuwento nito na di umanay reward money sa mga nakakapatay ng sangkot sa illegal na droga. Tingnan niyo ang affidavit. I was informed. O, ibig sabihin you were informed na ganito ganyan. Kwento lang sa'yo. Tapos sinabi mo, it was conveyed to me, pinarating sa akin. O di yung sabihin, wala ka na naman personal na kaalaman. Ibinita lang sa'yo. Madalis sabi, wala kang kaalam-alam na personal doon sa mga kinikwento mo. Madalis sabi, hearsay. At kung hearsay, hindi ka panipaniwala. Sa huli, naniniwala si Panelo na labag sa kalooban ni Garma ang kanyang ginawa, lalo't nakikita ng dating palace official na ang layo ng investigasyon sa war on drugs ay sirain ang dating Pangulo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val de Vinagracia, SMNI News.